Nagpaalala ang Bangko Sentral ng Pilipinas tungkol sa tamang paghawak sa mga perang papel. Bukod sa pagsusulat ng kung ano-ano, may iba pang hindi pwedeng gawin sa mga perang papel. Alamin yan sa report ni JP Soriano. ₱50 bill na nagkabutas-butas na o di kaya ay nilagyan ng scotch tape dahil napunit. ₱20 na sinulatan at tila ginawa pang calling card. Yan at ang sadyang pagtupi ng sobra-sobra sa mga salapi o notes ay ipinagbabawal sa batas ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Kaya hinihikayat ng BSP ang publiko na iwasan ang pagtupi sa mga pera at ilagay ito sa mga wallet dahil ang simpleng pagtupi nasisira ang mga fibers. So ito ang pag-uumpisa ng pagkabulok ng pera. Hindi raw alam ng ilan nating kababayan na bawal ito sa batas. Pero ang paglukot sa pera, kadalasan di raw maiiwasan sa kanilang hanap buhay bilang tricycle driver. Pagka binayad po sa akin, nakalukot na ganyan, ay sa pagmamadali ko po at makabalik kaagad ako rito, sinasaksak na lang. Napansin din ng BSP ang mga flower shops na bawal gawing flower bouquet ang pera, gaya ng mga bouquet na ito na naka-advertise sa social media. Ayon naman sa may-ari ng flower shop, request daw ito ng kanilang mga customer na mga mag-asawa noong Valentine's. Ang kaparusahan ay fine of not more than 20,000 pesos o kaya 5-year imprisonment. Isa raw sa madalas makatanggap ng punit o may sulat na pera ang manikuristang si Nanay Vilma. Kaya siya raw mismo ang nagsusumbong nito sa BSP. Dapat hindi nila sulatan. Kagaya ng drawing, mag-drawing ng tao na may kabila lang tainga, bawal yun. Oo, isa ako, nanghuhuli ako. Paalala ng BSP, huwag nang ipakalat o ipambayad pa ang mga nasirang pera at sa halip ay papalitan na ang mga ito sa bangko. Pero reklamo ng ilang vendors sa palengke. Ay, dinala ko sa bangko yan. Siyempre, dinideposit ko yon. Ngayon, hindi naman tanggapin. Ang mga bangko ay required na palitan ng mga unfit notes without charge. JP Soriano, GMA News.